Hey mga kalon seekers, grabe may panibagong SEC advisory nga tungkol sa mga fake loan pages na nagkakalat nga sa Facebook. At kung may nakita kang offer na pwede ka na umutang, no requirements, instant release, stop! Baka scam yan mga ka-interview ha. Ngayong araw nga, isa-isahin natin kung paano gumagana ang advance fee scam, bakit napakaraming nabibiktima at kasama pa the full list ng Facebook pages na binabalaan din ngayon ng SEC. Then, ituturo ko sa inyo paano i-check kung legit ang lending company para hindi mawala ang pera ninyo. So, number 1, ano nga ba ang nangyayari, diba? Ang dami ko nang nare-receive na comments like, Ate Zia, nagbayad ako ng processing fee pero wala pa ring loan. Pinagbayad po ako ng penalty, scam ba yun? Niredirect po ako sa Telegram tapos biglang naglaho. At ayon nga mismo sa SEC, maraming Facebook pages ang ginagamit para sa advance fee loan scam. So ito yung modus ha, na manghihingi sila ng bayad bago ma-release ang loan, pero pagkatapos mong magbayad, ghosted ka na. So, breakdown natin ng maayos ang mga ginagawa nila. Yung hiningan ka ng processing fee, ito yung classic line nila, Ma'am, Sir, para ma-release ang 30,000 loan, need lang po ng 999 processing fee, refundable naman. Pero tandaan ha, walang legit na lender ang nanghihingi ng bayad bago mag-release ng loan. Number 2, gumagawa sila ng fake penalty scenario scripted to. Like, Sir, mali pong nailagay nyo ng bank account or na bank account. Need nyo po magbayad ng penalty, diba? So, scam alert pa rin yan mga ka-interview ha. At number 3 nga, yung from Messenger tapos dadalhin ka sa Telegram. Kapag lumipat na ang usapan sa Telegram, ibig sabihin gusto ka na nilang i-offline. So, doon sila mabilis magtago, mag-delete, or mag-block. Number 4, yung fake borrowers. Sa group chat kasi, may mga chika-chika sila na parang may nakatanggap ng loan, receive na po, thank you po, pero dami accounts lahat yan. So, strategy yan para ma-pressure ka magbayad. Next, yung fake documents from SEC, DTI, BSP, BIR. So, they send you permits. Pero photoshops lang yan mga ka-interview. Gamit pa logo ng AMLC at NPC para may dating pero wala namang value. Kaya mag-ingat po kayo mga ka-interview sa mga naglilipanan na scams. So, ayun nga mga kalon seekers, ito ang Facebook pages na binabalaan ng SEC or Securities and Exchange Commission. Kaya kung na-message kayo nito, alis kayo agad, exit, delete, then read the list clearly. Una ay yung Right Choice Lending. Next, Luliar Cash Support, yung Finance Go Time Fast Cash Lending Inc., Luliar Trust First Lending Inc., yung Cebuana Quick Release Loan, Cebuana Service Quick Philippines, Cebuana Loan Services, Financial Assist, Luliar Lending, ENA Funding Corp., Cebuana Premium Finance Inc., Luliar Money Philippines Corp., Financial Security Corporation Inc., PHP Service Lending, Cebuana Luliar Financial Investor PH, Luliar Loan Assistant Corp., Luliar Credit Lending Inc., Luliar Credit Service Philippines, Quick Finance Philippines Inc., Luliar Online Cash Lending, Transvolt Quick Loan, yung Metacash 1 peso flow, Loan Up Philippines, Quick Tala, Cash Dash, Luliar Credit Solution Services Philippines, Luliar Easy Loan Finance, Luliar Financial Aid Solutions, Luliar Credit and Lending Solutions Inc., Luliar Capital Solutions Inc., Luliar Central Pacific Capital Inc., and yan lahat mga ka-interview ha, yung ilan sa mga ginagamit ng mga scammers sa Facebook. So, ayun nga mga kalon seekers, simple lang ang dahilan ha, maraming tao ang nangangailangan kasi ng pera. Kaya kapag gipit ka, madali kang maniwala sa instant approval, no requirements, 10 minutes release, pero yan ang ginagamit ng scammers. So, alam kasi nilang desperado ka, kaya alam nilang madali kang maniwala. So, ito ang mga dapat nyong gawin ha. Visit Check with SEC, type the lending company name. Kung hindi lumabas, scam yan ha. Number 2, i-download nyo nga yung SEC app. So, walang processing fee ang legit lenders
Kaya pag may bayad bago ma-release, scam yan. So legit companies use official pages only, hindi personal FB account. Hindi GCash personal number, dapat may certificate of authority, hindi sapat ang registered, dapat may CA from SEC para legal na magpautang. So for example, di ba, si Ana nag-apply sa isang fake Cebuana page, no? Nagbayad siya ng 850, no loan, pinagbayad ulit ng penalty. So, inabot ng 5,000, wala pa rin. So, next nga, for example, si Mark naman, sinali sa fake group chat. Kunwari, may mga nag-loan na, pero nung nagbayad siya, biglang nawala yung Telegram account. So, di ba, classic scam yan mga ka-Insta Review. Huwag kailanman magbayad para ma-approve ang loan. If they are truly a lending company, sila ang magbibigay ng pera, hindi ikaw. Hindi ikaw ang dapat umuuna or magbigay ng bayad. So, ayan nga mga ka-loan seekers ha, please share this video para mas marami ang mawarningan. Baka ngayon kasi ikaw ang aware pero yung mga kaibigan mo, pamilya mo, baka nabiktima din sila. So, comment below din ha, itong scam awareness, protect the public. So, again, this is Zia nga from Insta Review. So, lagi kayong mag-iingat at lagi niyong tatandaan, check with SEC before trusting any online loan. See you sa next video. Bye!